araw sa iyo, Irish, at magandang araw din mga kasangbahay. Ngayong episode ay babahagi natin ang mga naging pangyayari sa loob at labas ng Campo Crame. Magandang araw din sa iyo, sir, at magandang araw sa ating mga kasangbahay. Mapapanood natin ang katatapos na selebrasyon ng Anti-Kidnapping Group sa kanilang founding anniversary. Ngayon po ay itatampok din natin ang Daloy 3456 Dragon Boat ng Maritime Group. Ipapakita din natin ang mga programa at accomplishments ng San Juan, Batangas Police na pinangungunahan ni Police Superintendent Francisco Lucena III. Ibabahagi din natin ang progress report ng nananatiling at large na suspect sa pagpatay sa isang direktor ng kilalang government agency sa Quezon City. Muli din nating mapapanood ang kwento ng isang inspirasyong pulis na naging malaking bahagi ng ating programa. At bilang panghuli, tutukan ang mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service. Nakaraang Lunes ay pinagdiwang natin ang ikalimang anibersaryo ng Anti-Kidnapping Group na dinalohan ni Senator Pampilo Ping Lacson bilang Guest of Honor and Speaker. Ang buong pangyayari, tunghayan po natin. Ipinagdiwang ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang kanilang ikalimang anibersaryo ng pagkakatatag na may temang kidnapping ay wakasan, pulis at mamamayan magtulungan. Ditong nakaraang February 20, 2017 sa PNP Multipurpose Center, Campo Crame, Quezon City. Nagsilbing panauhing pandangal at tagapagsalita sa nasabing selebrasyon ang kasalukuyang senador at dating Chief PNP, Police Director General Pampilo M. Lacson. Bahagi ng mensahe ni Senador Lacson ang kanyang pagsuporta sa mahigpit na ipinatutupad ng PNP na internal cleansing. Aniya, huwag hayaan ng PNP na yung ilang masamang pulis ay makahawa pa ng kanilang mga kasamahan. Hanggat maaga pa ay alisin na sila sa serbisyo. Hinikayat din ng senador ang lahat ng sektor ng lipunan na suportahan at tulungan ang laban ng gobyerno sa iligal na droga. Bahagi rin ng selebrasyon ang pagbibigay parangal sa personnel ng Anti-Kidnapping Group na nagpamalas ng sikap at galing nitong nakaraang taon. Pinangunahan ni Senator Pampilo Lacson kasama sina Congressman Romeo Acop ng Antipolo 2nd District at Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, Acting Director ng AKG ang pagbibigay ng parangal. Ilan sa mga nakatanggap ng major awards ay sina Police Senior Superintendent Rodolfo Castil Jr. bilang Best Senior PCO of the Year. Police Senior Inspector Crescencio Arganda, Best Junior PCO of the Year. Senior Police Officer 2 Ariel San Ramon, Best Senior PNCO of the Year. At Police Officer 3 Arnold Amurin, Best Junior PNCO of the Year. Binigyan din ng parangal ang ilang anti-kidnapping group personnel na nagpamalas ng galing sa kanilang field of expertise gaya ng sa administration, intelligence, operations, investigation, negotiation, police community relations, tactical operations at manhunt operations para sa Luzon, Visayas at Mindanao field units ng anti-kidnapping group. Ibinida naman ni Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, Acting Director ng Anti-Kidnapping Group, ang kanilang mga accomplishment.
Ayon sa kanilang datos, nitong buong 2016 ay nasa 58 ang wanted criminals ang kanilang naaresto. 24 mula rito ay may kinalaman sa mga kasong kidnap for ransom. 32 ang arestado sa iba pang krimen at 2 sa mga sospek ang napatay habang isinasagawa ang operasyon ng mga operatiba ng anti-kidnapping group. Pinangunahan naman ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang pagbibigay ng plaque of appreciation and memento sa guest of honor and speaker sa pagdiriwang. I-report o idulog sa kanilang tanggapan ang anumang sumbong o impormasyon na may kinalaman sa kidnapping sa inyong lugar. Maaaring bisitahin ang kanilang Twitter account at PNP AKGPIO, Facebook account AKGPSMU o sa pamamagitan ng kanilang hotlines 0918-900-2020 o sa 0927-323-4894 at sa 02-727-0000. Maaari din sa AKG Visayas Field Unit sa Cebu sa 032-115-5890 at sa AKG Mindanao Field Unit Davao 082-291-0011 at sa Zamboanga 062-992-3124. Ang Dragon Boat Team ng Team PNP sa pangunguna ng Maritime Group na pinangalan ng Daloy 3456 bilang bahagi ng Information and Awareness Campaign ng nabanggit na unit. Narito po, panoorin natin. Nitong nakaraang Pebrero 15, ang PNP Maritime Group sa pangunguna ni PNP Chief Police Director General Ronald de la Rosa kasama ang Maritime Group Director na si Chief Superintendent Edmond Gonzales at ang Group Head Public Affairs Department ng Smart Communications Incorporated na si Mr. Ramon Isberto ay formal na ipinakita at iprenesenta sa publiko ang Dragon Boat na pinangalan ng Daloy 3456 sa Air 1 Street CCP Complex. Ang PNP Maritime Group sa kasalukuyan ay mayroon ng 3 Dragon Boats na tinatawag na Daloy 3456 na nakatalaga sa Manila, Bungaw at Tawi-Tawi. Ang lahat ng Dragon Boat ng pambansang pulisya ay donasyon mula sa katuwang nitong Smart Communications sa pakikipagtulungan ng Ecofish Project ng United States Agency para sa International Development. Kasabay din ang paglulunsad ng Dragon Boat Daloy 3456 ay pinakita ni Police Director General De La Rosa kasama ng miyembro ng Maritime Group, Philippine National Team at ng iba pang panauhin ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pakikipagkompetensya sa iba pang grupo ng Dragon Boat Team mula sa koponan ng Smart Dragon Boat na ginanap rin sa Manila Bay Dragon Boat Race sa araw na iyon. Attention! Go! There you go! Alright, tumahabol ang ating national team together with PNP Chief! Nagpapadal ang ating PNP Chief and national! There you go! Our PNP Chief, Ronald de la Rosa and other PNP officials! Bukod sa isinagawang launching ng Dragon Boat, kamakailan ay inalam din ng Police at Your Service ang layunin ng programa ng Maritime Group kung saan layunin nilang ipromote ang Dragon Boat bilang isang sports na makatutulong din sa pagpreserba at pagpuprotekta sa marine environment sa buong bansa. So with the new leadership of our Director Police Chief Superintendent Gonzales and in coordination with our partners sa Ecofish saka sa Smart, we have it linked with our 3456 project. As part of our information dissemination or awareness campaign, we will have create an activities or a long-term activities such as Dragon Boat competition para we can show what is 3456 is through Dragon Boat competition. So
So na-come out ito and our benefactors promise to support this project. And the reason why it was termed Bato because our chief PNP is into sports. So we have it associated to him because he's that most of the Dragon Ball players has a typical masculine strength of which the chief PNP is possessing. So we associate it to him so that we can be motivated also to train the way our chief PNP train in different sports. Dahil riyan, patuloy na makakaasa ang ating mga kababayan na patuloy na poprotektahan at ipapatupad ng mga nakatalagang otoridad ang kapakanan at batas pangdagat na kanilang nasasakupan. Samantala, nitong nakaraang Pebrero 21, Martes, ang PNP Maritime Group sa pangunguna ng Maritime Group Director na si Police Chief Superintendent Edmond Gonzales ay pinangunahan ng pagdiriwang ng kanilang 26th founding anniversary na isinagawa sa Camp Crame Multi-Purpose Center. Dito ay binigyang parangal ng Maritime Group ang kanilang mga natatanging empleyado na nagpakita ng kagalingan sa pagbibigay serbisyo sa publiko. Maliban sa pagpaparangal ay naging bahagi rin ng kanilang anibersaryo ang ilang programa gaya ng poster making contest. Bukod sa ilang programa at aktibidad na kanilang ibinahagi sa mga mag-aaral ay inalam rin namin ang ilang pang-accomplishment, mandato, best practices at programa ng Maritime Group na pinamumunuan ni Chief Superintendent Gonzales. Ang isa sa mga best practice namin dito na yung adopt a marine protected area that's all over the Philippines. We tasked our regional maritime units na to identify and determine kung ano yung mga possible AMPA projects namin or possible protected area in their respective regions. Then after that, we will forge a partnership with the local government that we are there to support them in protecting these AMPAs. So, with that, ang mga naging offshoot niyan, nagkakaroon kami ng mga AMPA guards training. So, all over ngayon, is more than already 1,000 AMPA guards all over the Philippines na they are properly trained. Na-train namin, tapos kahit pa paano na-provide namin ng mga uniforms nila to act as AMPA guards all over the Philippines. And isa pang maganda ring project namin is this Daloy 3456. Parang ito kasi yung Daloy 3456, parang information system siya na through using the communication equipment that we can receive the public can relay queries, complaint, at the same time, mga information about illegal activities or whatever is happening in their areas. Ibinahagi naman ni Chief Superintendent Edmond Gonzales na ang Maritime Group ay may total strength na 1,700 na pulis na nakadestino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Isang mensahe ang ipinahatid ni Police Chief Superintendent Edmond Gonzales sa lahat na maging kaisa tayo sa pagbabahagi ng mga mahahalagang impormasyon sa publiko ukol sa mga illegal na aktibidades ng ilang miyembro ng PNP Maritime Group. Dagdag pa niya na hindi niya pahihintulutan ang mga maling gawain ng ilang miyembro na gumagawa ng mga illegal na gawain. Mariin rin ang paghihikayat ni Chief Superintendent Gonzales sa mga nais dumulog at aniya pa, maaari ninyo silang makontak sa kanilang himpilan anumang oras. Sa Globe, mayroon kaming 0916-741-0086 and yung aking email naman is monzales@gmail.com and meron din kami ditong office number na 724-8778. So, whatever na meron kayong nalalaman or meron kayong reklamo or may monitor kayo ng mga illegal activities ng personnel namin, just feel free. I will make sure na we can address this at maproteksyonan din namin kayo.
Alinsunod sa mandato ng National Headquarters, patuloy ang pagpapatupad ng mga programa ng San Juan Municipal Police Station, Batangas. Upang maipatupad ang mga ito, ang aming mga nakalap na impormasyon, tutukan po natin. Kilala ang bayan ng San Juan sa probinsya ng Batangas sa magagandang beach resorts tulad ng La Ia. Isa ito sa mga pinapasyalan ng mga turista lalo na tuwing summer vacation. Ang bayan ng San Juan ay matatagpuan sa silangang dulong bahagi ng probinsya ng Batangas. Nasa hilaga nito ang bayan ng Candelaria sa Quezon at mga katabing bayan ng Lubo at Rosario. Ito ay binubuo ng 42 barangays na may population na 108,585 ayon sa 2015 census. Kaya naman, puspusan din ang kapulisan dito sa pagbabantay ng kaayusan at kaligtasan ng bawat pumapasyal at mga residente nito. Pinasyala ng Police at Your Service Team ang San Juan Municipal Police Station para alamin ang ilan sa kanilang mga programa at aktibidad na pinatutupad sa buong nasasakupan. Ang San Juan ay isa sa pinaka-peaceful na bayan sa buong probinsya ng Batangas kasi napakababa ng mga krimen dito sa amin. For almost 3 months wala kami incident ng theft, robbery, as i-compare mo sa ibang bayan na mataas sa kanila. So, napakatahimik dito sa San Juan. Ayon sa tala ng istasyon, malaki ang ibinaba ng krimen sa kanilang lugar. Noong 2015, nasa 379 ang crime volume sa lugar samantalang bumaba ito ng halos 132 noong 2016 na nasa 247 lamang. Dagdag pa rito, noong 2015, nasa 44.85% ang crime clearance efficiency at 9.76% ang crime solution efficiency. Samantalang tumaas ito noong 2016 na nasa 46.55% clearance efficiency at 13.36% crime solution efficiency. Mahigpit ding ipinatutupad ni Police Superintendent Francisco Lucena III, Chief of Police ng San Juan, ang internal cleansing sa kanyang mga kasamahang pulis. Tamang paggabay at paalala, ika nga, ang susi para maiwasan nilang masangkot sa mga iligal na gawain. Dito sa San Juan, aside doon sa every Monday na paise namin, kasi dito, ginagawa namin sa istasyon, twice a week, meron kaming paise. So, dissemination, paalala sa mga tao, not to involve doon sa mga illegal na gawain. And so far, for my stay here in 7 months, wala dito akong nalaman na pulis na nai-involve sa mga ganon. Ito, mga bagong recruit, ilang taon pa lang sa serbisyo, so ginagabayan namin na in case man na yung mga mali dyan, ay huwag mai-involve. So, palagi namin pinaalalahanan sila. And, siyempre, iba pa rin yung sinusupervise mo araw-araw. So, dito, every 3 hours ang ginagawa ko dyan, nagre-render sila ng sit rep sa akin kung nasaan sila, saang area, ano yung ginagawa nila. So, by that, namumonitor ko isa-isa. Paniniwala ni Police Superintendent Lucena III na refleksyon ng isang bayan ang imahe ng kapulisan. Ang pulis kasi sa isang bayan, ikaw yung titingnan eh. Pag nakita ng pulis natin ay bastos, hindi magalang, ay anong impression ng mga tao dito? So palagi dito, yung mga pulis namin, palaging ina-address na, Sir, Ma'am, ano pong maitutulong namin sa inyo? Samantala, isa naman sa kanilang best practices ang proyektong banal na katuwang ang lokal na pamahalaan, non-government organizations at force multipliers sa pagpapatupad nito. Meron kami ditong ina-implement na best practice. Yung tawag namin dito ay banal. Ang ibig sabihin ng banal ay bagong anyo ng pamumuhay at nagkakaisang adhikain laban sa illegal na droga. So yun yung sinasabi ko na 6 months program. Ito ay nakatuon dun sa para siyang moral welfare program natin sa PNP, yung values enhancement ng bawat tao.
Isinasagawa ng kada barangay ang proyektong banal sa kanilang barangay kada linggo. At ayon pa kay Police Superintendent Lucenia III, ang proyektong ito ay inadapt na rin ng ibang police station sa buong probinsya ng Batangas. Dito sa San Juan, in-implement ko dito yung back to basic. Ibig sabihin, yung mga police natin, nagkakandak ulit sila ng meron tayong beat patrol, mobile patrol, and then sinectorize ko yung bayan. Hinati ko yung mga mobile kung saan lang yung area nila. Meron tayo yung mga motorcycle, meron din silang area, specific area, doon lang sila gagalaw. Kapag meron nangyari sa isang lugar, yung mobile na naka-assign doon, saka personnel natin, sila ang mag-i-explain dito sa akin kung bakit merong incident na ganon. Resulta naman ito ng pagbaba ng krimen sa kanilang lugar. Maliban dito ay mas nararamdaman ng taong bayan ang presensya ng kapulisan. Ang tao dito pag nakikita yung mobile patrol, ay natutuwa sila kasi pag dumaan, ang bilin ko sa kanila, kailangan maramdaman ng tao na andyan sila. So, paminsan-minsan, nag-ano sila ng yung wangwang natin para alam ng tao na umiikot yung pulis natin. At kung saan yung, may incident dyan na nangyari, doon ko binubuhos yung additional na tao. Magkaroon kami ng immediate na pakipag-dialogue doon sa mga tao, pamimigay ng flyers, paano maiwasan yung gano'n. Aktibo rin ang non-government organization sa kanilang lugar, tulad ng Bantay Bayan na siyang tumutulong sa kapulisan sa anumang uri ng aktibidad na ipinatutupad sa kanilang nasasakupan. Yung pong pag-duty namin sa gabi, tsaka yung pag-responde namin sa mga na-aksidente, at yung pag-rurubing namin, lagi namin silang kasama gabi-gabi. Yun ang kauna-unahan namin ginagampanan ng tungkulin sa mga kapulisan na nakakasama nila kami. Then kapag sila ay may medical mission, kasama rin kami. Kasama rin ang mayor, municipal mayor, sa mga bloodletting. Andun din kami. Kasama nila kami sa pagrurubing dito sa buong area ng San Juan, Batangas. Kaya naman hindi nakapagtataka na mabilis ang pag-asenso ng ekonomiya ng lugar at maging ang paglago ng turismo sa bayan ng San Juan sa Batangas. Ito ay dahil na rin sa ipinagkakaloob na tulong at suporta ng lokal na pamahalaan at mga residente nito. Sa lahat naman ng mamamayan ng San Juan, kami pong kapulisan ay nandirito para magbigay ng tulong sa inyo anumang oras. Huwag po kayong mahihiya na kami ay lapitan sapagkat kami po ay inyong tagapaglingkod. Kami po ay inyong binabayaran para kayo ay paglingkuran. Alam naman po ninyo ang ating butihing mayor ay yun din ang kanyang layunin. So, tulungan niyo po kami kasi kami pong kapulisan ay hindi magtatagumpay kung wala po ang suporta ninyo. So yun lang po, tulungan ninyo kami para din po sa katiwasayan ng bayan ng San Juan. Sa mga nais mag-report o humingi ng police assistance, maaari kayong dumulog sa kanilang himpilan na matatagpuan sa 4226 San Juan, Batangas. Tumawag o mag-text sa kanilang numero sa 0927-489-5533 o sa 0927-818-4364 o makipag-ugnayan sa kanilang Facebook account sa San Juan MPS. Makakaasa po kayo sa pulis ng San Juan na gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para makatulong sa ating bayan. Masigasig sa pagpapatrolya ang ating mga kapulisan sa QCPD at sa pagsugpo ng kriminalidad sa lipunan. Kaya naman pinasyalan nito ng Police at Your Service at inalam ang progress report ng isang sensational na kaso. Narito po, panoorin natin.
Kamakailan inambush at napatay ng 2 motor riding criminals ang dating Regional Director ng Makati City Revenue Region 8 na kinalalang si Jonas Amora, 55 years old. Lumabas sa mga balita sa radyo, telebisyon, internet at mga pahayagan ang pananambang sa biktima kaya naging high-profile case ang krimen. Sinadya ng Police at Your Service Team ang Quezon City Police District upang alamin ang update sa kaso nang sa gayon ay mas maipanawagan pa sa ating mga mamamayan ang higit na kailangang pakikipagtulungan para sa ikadarakip ng isa pa sa 2 suspects na nananatiling at large. Dito po nangyari ito sa along C5, corner Pituason, noong November 21, 2016. So, si Director Amora po papasok sana sa office kaya maagang umalis sa residence niya. Ang residence niya ay sa Cainta, Rizal. Then shortcut siya rito sa Marikina, palusot dito sa C5, Katipunan. Then going na sana doon sa office. However, pagdating ng vehicle nila, they were on board a white Toyota Innova. Pagsampa sa Katipunan, nandun nakaabang yung 2 unidentified motor riding criminals. So yung backrider, halos pasalubong na binaril yung sa side kung saan nakaupo si Director Amora. Then sumibat. On board din ng motor nila. So naiwan halos sa gitna ng kalsada yung Innova. Wounded yung driver. On the spot, nakadalampak si Director Amora doon sa sasakyan. Samantala, sa kabila ng tinamong mga tama ng bala sa katawan, nakuha namang makababa ng sasakyan at makahingi ng tulong ang driver ng sinawing palad na Regional Director at nadala sa Quirino Memorial Medical Center kung saan kasalukuyang nagpapagaling at ligtas na sa kasalukuyan. Mabilis naman ang naging aksyon ng mga kawani ng QCPD at nagpatupad ng manhunt operation laban sa 2 suspect. May nag-report sa nakakasakop na station, Station 8. Then ang Station 8 naman, kinordon yung lugar, tumawag rin dito ng investigator, rumisponde ka agad. Then ang suko sumunod na rin. So pag-process nung crime scene, sa pamumuno ni QCPD Director Guillermo Lorenzo Eliazar, bumuo kaagad ng Task Force Amora para tumutok doon sa investigation. So after noon, yung investigators natin nag-backtrack nung pinagdaanan ni Director Amora. So tiningnan kung mayroong mga CCTV along the way, and luckily naman simula sa Marikina area hanggang Industrial Valley kung saan sila dumaan, sa Barangay Escopa. And then yung MMDA natin, nakakuha tayo ng CCTV kung paano nasundan at saka binaril doon sa site si Director Amora. Sa ikinasang operasyon ng QCPD Investigator Subdivision, positibong itunuro ng isang napagtanungang taxi driver ang isa sa mga suspect sa pananambang. Ang kwento niya ay sa mga 3 o'clock AM pa lang. While waiting, kasi sa labas ng subdivision, doon din ang hintayan ng mga taxi. According sa taxi driver, napansin niya may 2 tao na nakamotor. So yung backride, parang yung 2 may hinihintay. Yung backride bumaba, habang naghihintay sila, tinanggal yung helmet, bumili ng kape, bumili ng sigarilyo, then naghihintay pa rin. So paglabas ng Innova na puti, yung kay Director Amora, sinundan na nila. Which is makikita nga naman sa CCTV. Pagdating dito sa malapit na sa Katipunan, ano yan kasi, parang horseshoe, tapos paahon. So, then kung magjo-join ka ng lane ng Katipunan, talagang mag-slow down ka. Doon na sa bandang yun, nauna yung mga suspects. Inuvertikan yung vehicle ni Director Amora, din hinintay mismo doon sa kanto. Bumaba yung backride, pasalubong na binaril yung kung saan nakasakay si Director Amora.
Then, sumakay uli, sumibat northbound ng Katipunan Avenue. Malaking tulong naman ang naidulot ng inilabas na composite sketch ng mga suspect kaya agad na nadakip ang isa sa mga ito. So, ang progress noon, after a month, hindi namin masabi kung talagang swerte lang ang pagka-aresto rito. Nakapag-generate tayo ng composite illustration ng mukha ng suspect. So, a month later, may nag-report sa Bandang Batasan na merong naging discriminate firing. So, pinuntahan nung personnel natin kung saan tinuturo nung tumawag sa kanila. So, nakita nila, meron ng yung parang athletic ng army ang suot. So, may sling bag. Then, nung in-approach nila, meron ng baril. Hinanapan ng papel, walang naipakita. So, dinala po rito sa headquarters ng SIDO. So, habang iniimbestigahan, maraming nakapansin. Parang familiar po yung itsura niya. So, tiningnan yung record. Yung mga sa files namin, sa mga wanted person. Nakita na yung inilabas nung November 22 na composite illustration sketch ng mukha ng suspect, kahawig. So lumakas ang kutob ng investigador ng Amora case. Tinawag ngayon yung witness, yung taxi driver. Sakto, positive. Yun ang in-identify na, yun ang nakita niya. Then kung papagtabihin mo nga yung litrato ng talagang siyang siya. Sinampahan ng 4 na kaso ang suspect na kinalalang si Alan Manalo ayon kay Police Chief Inspector Cuden. After noon, pinailan siya nung sa violation nung nahuli sa kanya. Meron pa siyang explosive, violation ng RA 9516, yung illegal possession of explosive. So, ganoon din sa RA 10591, dahil doon sa baril na nakuha sa kanya. Then yung for the indiscriminate firing. Then, yung murder case for Amora, naisampa na rin. Dagdag pa ni Police Chief Inspector Cuden, todo tanggi ang suspect subalit masasabing malakas ang testimonya ng witness na taxi driver na positibong nag-identify kay Manalo. Inalam pa ng QCPD kung ano ang totoong motibo sa pag-ambush at kung mayroong utak sa pagpatay sa biktima. Laking pasasalamat naman ng pamilya ng mga Amora sa QCPD sa pagkakadakip kay Manalo. Gagamiting ebidensya sa kaso ang na-recover ng CIDU operatives mula sa suspect na mga sumusunod. 1 caliber .45 Colt pistol with defaced serial number with inserted magazine at loaded ng 2 live bullets. 1 hand grenade at isang firearm holster at 58 live ammunition para sa .45 caliber. Bukod pa rito, ay na-recover sa pinangyarihan ng 3 fired cartridge cases of caliber .45 na pinaniniwala ang kaparehas ng cartridge cases fired from the confiscated gun na nakuha kay Manalo. Sa kasalukuyan nga ay pinaghahanap ng pulisya ang kasamahan ni Manalo. Maaari po kayong makipagtulungan o makipag-ugnayan sa mga investigador ng QCPD kung may impormasyon kayo sa kinaroroonan ng isa pang suspect na kasalukuyang wanted ng batas upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Ginoong Amora. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa Quezon City Police District Tactical Operations Center o DTOC sa trunk line 925-8417 o sa 436-1173. Binigyan ng pagkilala ng Philippine Military Academy si Police Chief Superintendent Nestor Peria Quinsay Jr. for his decades of sterling service in the uniformed organization. Ang kabuang kwento, panoorin po natin. Matagal din naging kasama bilang host ng Police at Your Service at Director ng Police Community Relations Group si Police Chief Superintendent Nestor Peria Quinsay Jr. na nito lamang Sabado ay binigyan ng parangal o ng testimonial parade and review sa headquarters ng Philippine Military Academy sa Fort General Gregorio H. Del Pilar sa Baguio City.
kasama ang 6 pang general sa pawang nagretiro na sa serbisyo matapos ang halos 4 na dekadang serbisyo at paglilingkod sa bayan bilang mga opisyal ng PNP, Coast Guard at Army. Sila ay sina Rear Admiral Raul Ubando, AFP Class 85, the Naval Inspector General ng Philippine Navy, Police Chief Superintendent Nestor F. Kinsay Jr., PNP Class 84, Director ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police, Brigadier General Wernal L. Pedez, AFP Class 84, Wing Commander 600 Air Base Wing ng Philippine Air Force, Brigadier General Andres Aguinaldo Jr., AFP Class 85, Wing Commander 600 Air Base Wing ng Philippine Air Force, Brigadier General Francisco Pabayo, AFP Class 85, Chief Office for Defense Reform, DND SND Cottage Navy Base, Police Chief Superintendent Vert Chavez, PNP Class 85, Chief Peace Process and Development Office ng Philippine National Police, Brigadier General Claudio Yucot, AFP Class 86, Commander 901st Infantry Brigade, Non-ID Philippine Army. Ito ay tradition na dito sa Philippine Military Academy na bigyan namin parangal ang aming mga graduates dito na very outstanding ang naging serbisyo nila sa gobyerno, maging sa police at saka sa armed forces. At isang karangalan para sa amin sa academy na bigyan sila ng ganitong parangal. Ang testimonial parade and review ay nagsimula sa honor ceremony. Ikalawang parte nito ang reception of honorees na isinagawa sa Maharlika Lounge. Ikatlong bahagi naman ang inauguration and blessing ceremony ng Class 84 and 86 Model Classroom. Pang-apat na bahagi naman ang parade and review na isinagawa sa Borromeo Field. At bilang panghuli ay ang salo-salong tanghalian na ginawa sa Yap Hall, nagmensahe ang ilan sa ating mga retiradong opisyal. At para kay Police Chief Superintendent Kinsay, ang pagreretiro ang maituturing niyang highlight ng kanyang karir bilang isang pulis at opisyal. Dito ay naalala niya ang kanyang mga sakripisyo at buong pusong pagsisilbi sa bayan, walang bahid o kaso, sa halip ay tapat at maayos na pagsiserbisyo. Si Police Chief Superintendent Nestor Kinsay Jr. ay ipinanganak noong February 25, 1961 sa Ermita, Manila. Subalit matagal na nanirahan sa Katitipan, Davao City. Ang kanyang may bahay ay si Mrs. Evelyn Ponce Kinsay. Sila ay may 3 anak, sina John Rafael, John Paulo at Maria Isabel. Siya ay nag-aral ng elementarya sa Padre Burgos Elementary School, sekundarya sa Ramon Avencena High School at kolehiyo sa University of Southeastern Philippines bago pumasok at nagtapos sa pamosong Philippine Military Academy. Bago ang kanyang pagre-retiro, siya ay acting director ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police na matatagpuan sa loob ng Campo Crame. Bago ito ay napakalawak ng kanyang mga napagserbisyuhan at napakahaba rin ng medalya, awards at commendations na natanggap. Kilala si Police Chief Superintendent Kinsay sa PNP bilang general na may mababang loob, masayahin, positibo, may puso, makatao at nakakaintindi. Kaya naman napakarami na nagmamahal sa kanya sa loob at labas ng pambansang pulisya. Hiling niya na sana'y ma-realize sa mga papalit sa kanilang mga pinuno ang pagpapahalaga sa pangalan at dangal at nang hindi masangkot sa kaso at mga anomalya. Hiling din niya ang lahat sa PNP ay isa puso ang nagaganap na transformation para sa organisasyon at sa bansa na pinaiiral ngayon ng kasalukuyang Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Nais niyang maging tuluyan ang pagrespeto sa ating mga pulis ng ating mga kababayan. Kanya-kanya tayo may responsibilidad sa sarili at sa ating bayan at sa ating organisasyon. Alagaan natin itong mabuti so that yung ating ang community naman ay respetuhin tayo. We hope that everybody of us will contribute para ma-change natin ang image ng PNP. Dahil sumbong natin yung mga kasamahan natin na gumagawa ng katiwalian para hindi tayo madamay. And I know, kukunti lang naman yung sa atin. Yung ating Chief PNP ngayon ay problema dahil nga sa ating mga ibang mga kapulisan na gumagawa ng ganong mga masamang bagay. So I hope yung sa pamumuno ng ating leader na si Chief PNP De La Rosa ay
ay lahat tayo ay magkopera para makanta natin yung respeto ng ating mga kababayan. Sa ngayon, plano ni Police Chief Superintendent Kinsay na mas ituon ang kanyang sarili sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak at apo. Sapagkat sa tagal niya sa serbisyo, aminado siyang dapat niyang punan ang mga oras na nagkulang siya sa kanyang pamilya. Mista, yes. I'm very, very proud sa naging serbisyo mo, lalo-lalo na sa iyong nagawa para sa ating mga mamamayan. Kilala kita, simula pa nung tayo kay Lete, hindi ka nagbago. At ako'y talagang very proud na masabi na ikaw ay aking mista. Mula sa amin sa Police at Your Service, binabati namin ang isang katulad mo, Police Chief Superintendent Nestor Feria Kinsay Jr. bilang mabait, tapat, makatao, makabayang general ng Philippine National Police. Hangad namin ang iyong patuloy na tagumpay, kaayusan at malinis na adhikain sa ating bayan at mga mamamayan. Mabuhay ka, Police Chief Superintendent Nestor Feria Kinsay Jr. Narito ang maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Tukoy na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang umunoy dalawa pang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Subalit tumanggi muna si PNP AKG Acting Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao na pangalanan ng mga ito upang hindi makaapekto sa kanilang ginagawang investigasyon. Yung mga mastermind na yan, napakalayo sa krimen. Sila yung pinakamagaling magtago ng link sa krimen. So, pero anyway, may mga naglilink sa kanila ng mga principal player. So, yun yung airtight kasi connected talaga. Natuklasan din ng AKG na murder ang tunay na motibo sa pagdukot sa Korean businessman dahil sa umunoy pagtanggi nitong magbigay ng pera sa mga suspect. Sa in-depth investigation namin lumalabas na ang talagang motive talaga nila na is to kill the person. Dahil ayaw nyo sa extortion, pati yung ibang mga legitimate businessman na Korean businessman, Chinese businessman, ayaw na rin magbayad doon sa mga nag-extort. So, yung sinasabi nating yung mafia style is you kill that para lalong mag-instill ka ng fear, ng takot doon sa iba, o di magbibigay sila, di ba? So, nakatakda namang ibigay ng AKG sa Department of Justice ang mga impormasyong kanilang nakala para sa isasagawang joint investigation. 73 lamang sa tinatayang 310 na mga pulis mula sa National Capital Region na ipadadala sa Basilan ang dumalo sa send-off ceremony sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kaninang umaga. Tila ikinainis naman ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ang hindi pagdating ng karamihan sa mga ito. Maawol sila, they'll be marked awol and they will be dropped from roles. Mawawala yung kanilang benepisyo sa Philippine National Police. Matitigil yung kanilang salary. And I think with the strict directive from the President, yung mga nag-aawol mahirapan ng makabalik sa serbisyo. Pinangaralan din ni Albayalde ang mga ito matapos na may kumwestiyon sa direktiba ng Pangulo na dalhin ang mga irereklamong pulis sa Mindanao. Sa halip hinamon niya ang mga nasabing pulis na patunayang kaya nilang magbago at maging tapat sa serbisyo. Kailangan nating magbago. Kailangan natin baguhin yung attitude natin dito. Now, if you think that you cannot leave your family, you resign from the service. You look for another job. But you have to take this positively. Kung talagang serious kayo sa pagiging pulis nyo. Mamayang alas 10 ng gabi babalik ang mga pulis sa Camp Bagong Diwa, dala-dala na ang kanilang mga gamit. Alauna naman ng madaling araw, sabay-sabay na aalis ang mga ito patungong Villamor Air Base para sa kanilang biyahe patungong Zamboanga sakay ang C-130. Mula sa Zamboanga, ililipat sila ng sasakyan patungo naman sa kanilang destinasyon sa Basilan. Dumating pasado alas 8 kaninang umaga sa Edwin Andrews Air Base, Zamboanga City ang 53 pulis kalawags galing sa Luzon, lulan ng C-130 plane ng Philippine Air Force. Ayon kay ARMM Regional Police Director Police Chief Superintendent Reuben Theodore Sindak, nanggaling ang ilan sa mga ito sa Regions 2, 3 at Cordillera.
Nagkaroon ng sandaling administrative processing at pagkatapos ay isinakay sila sa isang Navy vessel papuntang Basilan kung saan inaasahang tatagal sila roon ng 2 taon. Pagdating sa Basilan Provincial Police Office ay nagkaroon ng orientation o briefing hinggil sa kanilang bagong assignment. Isinailalim din sila sa medical check-up upang matiyak na maayos ang kanilang kalusugan. Dagdag pa ni Sindak na ang Basilan PPO ang pangunahing mag-monitor sa mga ito kung saan saang police station o units ilalagay. Bukod dito, i-account rin ang kanilang mga gamit lalo na ang mga armas na kanilang dinala. The fact that they were assigned here was meant to disconnect them from whatever networks or of course the illegal things that were accused of them or alleged on them. No? So taking them away alone is extricating them and disconnecting them from those networks that they presumably or we assume that they have. Samantala, nakahanda naman ang ilang pulis sa bago nilang destino bagamat aminado silang mahirap lalo na sa kanilang mga pamilya. Ang Basilan ay kilala ring teritoryo ng mga bandidong Abu Sayyaf na isa sa inaasahang makakasagupa ng pulis Calawags. Part naman ng trabaho natin na maidestino kahit saan, kaya tanggap nila yun, sir. Yung may bibigay na pera sa kanila, kung paano makakarating, yun ang problema. Walang trabaho natin yan. Trabaho natin dito. Samantala, mahaharap sa panibagong mga kaso ang mahigit 200 pulis na hindi sumunod sa reassignment. Hindi nagustuhan ng pamunuan ng Philippine National Police ang pagrereklamo sa media at pagpapahayag ng pagkadismaya sa social networking sites ng mga pulis na pinadala sa Basilan. Ayon kay PNP spokesperson Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, may tamang forum para umapila at dinggin ang hinaing ng mga naturang pulis. Sinabi ni Carlos na dadaan muna sa proseso ang mga inireklamong pulis at bahala na ang review committee na magbaba ng desisyon o disposisyon sa kinakaharap nilang kaso. So, let's bring it to the grievance committee. Let's go through the process of the review. Samantala, maaari pa rin makabalik sa kanilang pamilya ang mga pulis na pinadala sa Basilan anong oras nila gustuhin. Hindi naman sila for the entire duration nandun. Kaya kung kailangan nilang bumalik sa kanilang pamilya, they are reminded that they can apply for leaves, may mga breaks. Tiniyak din ng tagapagsalita ng PNP na dadalo sa mga pagdinig ng kanilang kaso ang mga naturang pulis. Mananatili dito sa Maynila ang 40 pulis na nabigyan ng clearance ng National Capital Region Police Office kaya hindi na isinama sa Basilan. Ayon kay PNP spokesperson Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, ilan sa mga ito ay may nakatakdang hearing na dapat na personal na puntahan. Ang iba naman ay na-dismiss na ang kaso habang mayroon ding nasa non-jury status na o NDS. Ang pagbabago at review umano sa listahan ay nangyari sa loob ng 15 araw na binigay ni Pangulong Rodrigo Duterte mula nang kausapin nito ang mga pulis sa Malacanang. May mga kasong na-dismiss, ni-review yung mga kasong na-dismiss kung anong mga dahilan bakit ito ay na-dismiss. Mayroon no kasing mga kaso na na-dismiss pero yung act was committed. Ang dahilan kung bakit hindi na-dismiss, technicality, hindi na disinterested na yung mga aggrieved party. Sa opisyal na bilang ng PNP, 54 ang mga pulis na nasa Basilan na. Papatawan naman ang aksyon ng PNP ang mga hindi sumunod sa reassignment. Yung hindi pumunta doon, seserban sila ng return to work notice 3 beses. Pag hindi pa we're counting them already to be a wolf. Patuloy po nating suportahan ng Philippine National Police at ang PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ng Police at Your Service sa Facebook, i-like ang Police at Your Service page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din po kami sa news
www.pnp.gov.ph at sa PNP text line i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari rin po kayong mag-text sa Text Bato 2286 o tumawag sa hotline 911 o kaya naman ay mag-email sa police@yourservice@gmail.com. Mapapanood nyo rin kami via live streaming sa www.untbweb.com. At para naman sa mga episode na gusto ninyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTB News and Rescue. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Chief Inspector Irish Lane Serrano ng Directorate for Comptrollership. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, sa Direktor ng Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Gilbert D.C. Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Senior Superintendent Mario Navarro Rarisa Jr., Deputy Director ng Police Community Relations Group. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service!